And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kabatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At eto na mga kababayan, meron pong kinakasangkutang malaking iskandalo mga kabatid. Itong si Senator Robin Padilla. Dahil nga mga kababayan, itong kanyang kapatid mga kabatid na si Dong Padilla, no, na kasalukuyang gobernador yata ito ngayon mga kababayan ng Camarines Norte, ay nasasangkot po mga kababayan sa isang issue na kung saan mga kapatid ginagamit ang mga volunteers mga kababayan para sa mga pang-opisyal na gawain ng kanilang gobyerno. Nangangamoy ghost employee ito mga kabatid. Ayon dito sa balita ng Abante News mga kababayan, kapatid ni Senator Robin Padilla sinuspindi ng ombudsman ng 1.5 taon. Eto mga kapatid, sabi dito, sinuspindi ng Office of the Ombudsman si Camarines Norte Governor Ricarte Dong Padilla, kapatid ni Senator Robin Padilla, ng 1.5 taon dahil sa panggagamit ng mga volunteer sa opisyal na gawain ng pamahalaan. Kung ikaw ay matino, kung ikaw ay matinong government official, no, dapat bago ka mag-hire ng tao or dapat bago ka magbigay ng isang job order sa isang individual, no, dapat meron po yang tinatawag na appointment letter mga kabatid. No, na kung saan ay mabibigyan po itong tao na ito ng sapat na benepisyo, no, mabibigyan siya ng sapat na sahod, 'di ba? Base doon sa nakasaad sa appointment letter. Pero dito mga kabatid, sa ginawang ito ng kapatid ni Robin Padilla mga kababayan, na kung saan mga volunteer mga kabatid yung kanyang ginagamit, no, para ipagawa itong isang opisyal na gawain ng kanilang gobyerno diyan sa Camarines Norte mga kababayan. Meron po tayong naaamoy dito mga kabatid na para bang merong mga ghost employee na magsisilabasan dito pagdating ng araw. Dahil mga kababayan, biruin mo, natapos ang isang trabaho, no? Natapos ang isang opisyal na trabaho ng kanilang lokal na gobyerno mga kapatid, nang wala man lang mga kababayan sahod yung mga taong pinapagawa nila. Ang tanong, saan mapupunta yung dapat na sahod nitong mga taong ito na kanyang ginamit mga kababayan para sa opisyal na gawain ng kanilang gobyerno? 'Di ba? Ang ibig bang sabihin nito mga kababayan, merong hokus-pokus na nangyayari diyan sa opisina ng diyan sa Governor's Office mga kapatid ng Camarines Norte. Kasi mga kapatid, parang yun ang lumalabas nito mga kababayan Gumamit siya ng mga tao na hindi naka-employed mga kapatid sa opisina ng Governor's Office diyan sa Camarines Norte. Ang tanong mga kababayan, yung pera na dapat pangpasahod mga kapatid sa gumawa ng trabaho na yan sa official trabaho na yan ng inyong gobyerno, saan mapupunta yon? Nagtatanong lamang tayo dito mga kababayan Kasi nga mga kapatid, pwede po kasi itong gawa ng ghost employee mga kapatid, ghost identity, at palabasin na lang mga kababayan na si ganito ang nagtrabaho niyan, tapos yung pera na dapat pang sahod mga kapatid ay mapupunta lamang sa bulsa ng kapatid ni Senator Robin Padilla. Ito mga kapatid, analysis lang to Hindi ko sinasabi na yan ang ginawa nila mga kababayan Pero mga kapatid, pwede kasi talaga itong mangyari. Sabi pa dito mga kababayan, ito ay matapos umanong pumayag si Padilla na maging volunteer sina dating Kapalunga Mayor Sinandro Halgalado sa Governor Special Action Force Group at George Dayaon sa Radyo Pilipinas nang walang appointment o compensation. Mga kababayan, meron ba bang libre sa panahon ngayon mga kapatid? 'Di ba? Kayo ba mga kababayan, papayag kayong magtrabaho ng walang sahod mga kapatid? Walang mga benefits? 'Di ba? Ito mga kababayan, nakakapagtaka talaga ito, At para bang sa kabilang banda mga kapatid, meron din akong naiisip na parang meron akong inside job na naaamoy dito mga kababayan. Dahil 'di ba mga kapatid, paano mo napapayag yung isang tao na magtrabaho sa iyo na hindi ka bibigyan ng parang official receipt doon sa mga pinagtrabahuan mo. Maliban na lang kung meron kayong kasunduan diyan sa loob.
na ganito ipapagawa ko to sa'yo yung bagay na to basta atin-atin lang to, bibigyan kita ng porsyento, no? Basta wag kang magreklamo, no? Ito ay kwanto, malaki ang kikitain natin dito. Ngayon ipapagawa ko sa inyo to nang walang official na appointment. Nang sa ganon, walang tax, di ba? Mga kapatid, pwede yung ganon eh. And dito mga kapatid, dito na nagsisimula yung anomalya mga kababayan. Sabi pa dito mga kapatid, pinatawan siya na magkahiwalay na parusa kabilang ang 1 taong suspensyon para sa unang paglabag at 6 na buwan para sa ikalawa. Nahaharap si Padilla sa mga kasong simple misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, at conduct of unbecoming a public official. Nako mga kababayan, anong ginagawa mo, Senator Robin? Bakit hindi mo na disiplina itong kapatid mo? Senator ka, no, nagmamagaling ka dyan sa Senado, tapos itong kapatid mo meron palang ginagawang milagro dyan sa kanyang opisina, sa governor's office ng Camarines Norte. Bakit Senator Robin, kayo ba talaga ay seryoso dyan sa inyong mga sinumpaang tungkulin para sa taong bayan? O isa din kayo talaga dito sa mga trapo na mga politiko? Ito, Senator Robin, hindi po biro itong ginawa ng iyong kapatid. Marami pong mga spekulasyon ang lumalabas ngayon dahil sa balitang ito. 'Di ba? Kasi kung ako ang tatanungin mga kababayan, pwede po kasi itong magkaroon talaga ng hocus-pocus mga kapatid, tulad na lang ng pagkakaroon ng ghost employee, at yung sahod ng ghost employee mga kababayan diretso sa bulsa ng kapatid ni Robin Padilla mga kapatid. Or kaya hindi hinire, kaya hindi binigyan ng tawag nito appointment letter yung mga pinagawa niya dito sa sinasabing opisyal na trabaho ng kanilang gobyerno mga kapatid, dahil baka merong nangyayaring inside job dito mga kababayan. Baka merong nangyayaring inside job dito sa opisina mga kababayan ng Governor's Office dyan po sa Camarines Norte. Ay nako, bago kayo magsalita, bago kayo magsalita ng patungkol sa presidente, sana sinigurado mo, Senator Robin, na hindi mabubutasan ang iyong pangalan. Anyway guys, wala namang pinagkaiba ito dito sa issue kay Vice President Sara Duterte. Kumbaga, bago pa ba sa atin yung mga ganitong bagay mga kapatid? Si Sara, maraming kinakaharap na issue ng korupsyon. Ito mga kababayan, kung hindi ito mapatunayan mga kapatid na may magandang dahilan itong si Padilla mga kapatid, kung bakit siya gumamit ng mga volunteers imbes na mag-hire siya ng mga tao at bigyan ng appointment para gawin itong trabaho na ito, kung hindi niya ito mapapaliwanag mga kababayan, ibig sabihin mga kapatid, there is something fishy dito sa mga galawang ito ng kapatid ni Robin Padilla. At ibig sabihin mga kababayan, merong posibleng corruption mga kapatid sa balitang ito, dahil mga kababayan, pag meron kang pinagawa sa isang tao at isang public official ang involved mga kapatid at walang record, hindi pinapa-record yung mga pinapagawa mo sa kanila, ang ibig sabihin yan mga kababayan, meron pong hocus-pocus na nangyayari sa likod mga kapatid ng nasabing job order na yan. Anyway guys, hanggang dito lang mga kapatid ang video ito. Kung nagustuhan niyo po yung ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike na rin yung ating video para i-share pa na YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.